So, try naman natin itong C-channel. So, ito yung kanyang dimensions. 15 ang kanyang depth. Then, yung 50, siya yung unit weight. So, based sa manual, ang kanyang area is 14.7 inches square. Ang depth niya is still 15 pa rin. Thickness ng ating web, 0.716. Width ng ating flange, ito, 3.72. Average thickness ng ating flange, ito, ay 0.650. Ito kasi, kung bakit siya average thickness, kasi ang itsura, parang pag ganito, parang pag ganyan. Hindi siya rectangle talaga. So instead, ginamit na lang is average para kunyari pwede siyang i-treat as a rectangle. So for inertia, about the X, 404, about the Y, 11. Then, walang binigay na Y bar, so ibig sabihin na sa 0 siya. And X bar natin is 0.799 or 0.8. So next, solve muna natin yung centroid. Ito yung formula natin. Summation of AX divided by total area. So, since ang ating Y bar is 0 lang naman, di ba etong figure, symmetrical siya sa upper part and lower part. So, pwede mo nang ilagay yung X bar sa gitna. Pero yung X ba sa gitna. Pero yung Y, hindi naman siya symmetrical. So, ikaw bara ako sa gusto ipwesto. Sa akin, tigpwesto ko siya sa pinaka edge niya. So, gatuin ko siya into 3 shapes. Shape 1, shape 2, and shape 3. First part, area. Area 1, ang kanyang base ay 0.716 times height na 15. Ito yung area niya. For area 2 and area 3, same lang naman yan. So, yung kanyang base, which is 3.72 minus etong thickness ng web na 0.716. And that is 3.004. So, ito is simply 3.004 times yung thickness sa 0.650. Yan ay 1.95. Same sa area 3. So, total area is 14.64, which is almost close naman dito, 14.7. So, for the X values natin, so, from the Y-axis, ang centroid nitong shape 1 is just kalahati ng 7.16. 0.716. Kaya siya divided by 2 lang. Then, for etong 2 and 3, base tayo sa rectangle na to, that is 3.004 divided by 2. So, need natin mag-plus ng 0.716 para maging reference siya from Y-axis. Kaya tayo may plus 0.716. So, same yung kanyang centroid. Then, substitute sa formula, area 1 times centroid 1, area 2 times centroid 2, and area 3 times centroid 3. Since pareho sila, times 2 ka na lang. Then for the total area, 10.74 plus 2 times ng value ng 1.95 since pareho lang sila. And kinagabasan is 0.85, and again, almost same lang naman siya sa 0.8. So dako naman tayo sa moment of inertia, BH cube over 12. Para dito, base niya is 0.716, height niya is 15. So yan ang BH cube over 12. And dito, again, ang 2 and 3 same lang naman siya. Base natin is 3.004, height natin is 0.650. So 0.3004 times 0.650 cube divided by 12 is eto. Same sila again. Then para naman sa distance y, ibig sabihin gaano kalayo yung ating centroid sa actual centroid. So, para sa shape 1, eto, magkapantay sila nung main centroid. So, wala siyang y distance. 0 siya. Kaya ang dy1 natin is 0. Pero sa dy2, gaano to, ano yung distance niya? Eto. Sa dy3, ganun din naman. Same lang naman ang value niya. So, para ma-solve natin yan, di ba ang kalahati ng 15 is 7.5, ayan. Ibabawas lang natin ito. So, 7.5 minus
kagahati ng 0.650. Para ang matira sa atin is eto na lang. Diba? 7.5 minus to para eto ang matira sa atin. Kaya siya naging 7.5 minus half of the thickness ng flange. 7.175 for both of them. Then, IXX, yan ay total nito, 201.375 plus twice the value nito since dalawa siya. Same dito, hindi ko na sinama yung 0 kasi 0 naman siya. This is simply twice the value of area, 1.95 times dy square, 7.175 square. Times 2 ko na lang kasi pareho lang naman yung value nila. So, 402.16, ang actual value, 404. Pagapit na din. Then, for IY, flip lang natin. Base is 15, height is 0.716. Base height. Ito naman, base is 0.650, height is 3.004. Base height. Same lang sagot. Then for dx naman, ibig sabihin, gaano sila distance in terms of x direction? Again, ang shape 2 and 3, same lang naman siya. So okay, gaano ba to ano ba yung distance between itong dalawa? So if tayo magbe-base sa y-axis, di ba ang location ng ating actual centroid is 0.85? Base na na-compute natin, eto, 0.85. And ang distance nung centroid nung first shape, x1, is 0.358. So, to get this, yan ay simply etong 0.85 minus etong 0.358 para etong matira. So, yun yung ginawa natin dito. 0.85 minus 0.358. Then, for dx2 and dx3 naman, ito ang tiga-refer niya. So, from y-axis naman tayo. Ang distance nito, ang ating x2 and x3 ay 2.218. And ang distance papunta dito sa centroid is 0.85. So, 2.218 minus 0.85, ito ang matitira sa atin. Again, ito minus ito, para matira is ito na lang. Kaya siya naging 2.218 minus 0.85, yan ay 1.368. Then, same idea, summation nito, 4.59 plus twice the value nito, plus area ng 1, 10.74, times square ng dx1, area ng 2, 1.95, times square ng dx2, 1.368. Since pareho sila, again, twice the value. Kaya may times 2. Total is 13.3, which is again, medyo magaling na konti, pero magapit naman siya. 11. 13.3 and 11. So, etong pag-solve sa C channel.